Alam po niyo, tuwan-tuwa ang Chinese Embassy at Chinese government, pati yung kanilang mga mamamayan, dito sa nangyayari sa ating mga personalidad sa politika at yung ibang sektor sa ating bayan. Hindi man nila aaminin, pero sa akin pong observation at opinion, kaya tinuturing ko sila yung masaya. Kasi yung mga Pilipino, nagtatalo-talo para sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagtatalo-talo kung tama ba o mali na atin ang West Philippine Sea. Just imagine, samantalang yung bansa na gustong sumakop sa atin ng aagaw ng ating West Philippine Sea, nagkakaisa sila, military, government official nila at kanilang mamamayan. Solid silang naniniwala, kanila ang area yan. Tayo namang mga Pilipino na nanalo na sa International Court at Exclusive Economic Zone na nga, pinagtatalunan pa. Nagdidebate pa nga itong Senador Marcoleta at Justice Carpio. Pumatol na si dating Justice Carpio, retired Justice ng Supreme Court, kay Marcoleta dahil paulit-ulit yung mga identify na pro-Duterte, pro-China ang dating. Kahit paulit-ulit din sila nagdi-deny, malinaw na gano'n ang kanilang dating. At kanilang pinagtatanggol na wala daw at hindi daw kasali ang West Philippine Sea sa sinasabing exclusive economic zone. O wala daw West Philippine Sea, ganun katindi sila. Tayo ay nanindigan, merong West Philippine Sea. Pero yung merong grupo na ang paniniwala, walang West Philippine Sea. Atin lang daw sinabi ito. Grabe, no ha? Yan ang dahilan kung bakit tayo ay tinatawanan ng China sa ating posisyon at ginagawa. Sa halip na magkaisa ang Pilipino para panindigan ito, katulad ng ginagawa ng Chinese community, sila nagkakaisa na sa kanilang paniniwala. Tayo mga Pilipino, yung pang mga elected official at mga abogado pa, ang kumukontra sa dapat ipaninindigan ng Philippine Authority at Philippine Government para sa kapakanan ng ating bayan sa isyong ito. Ganon ang sitwasyon natin ngayon. Nakakatawa, nakakagalit, at magulo at nanggugulo sa kaisipan ng mamamayang Pilipino. Isipin mo yung senador na pinapasweldo ng Pilipino. Senador na napakataas ng posisyon. Abogado, senador na dapat ay manindigan para sa majority ng Pilipino. Ang kanyang mga paliwanag, kahit anong paliwanag, pro-China ang dating. Napapailing ka na lang, ano ha? Pinagtatanggol pa nga ng iba na tama daw yun. Pinagtatanggol pa nga nila na wala daw West Philippine Sea. Tama daw si Marcoleta at iba pa. Dahil wala naman daw talagang West Philippine Sea. Wow. Anong mangyayari sa ating bansa pagkaganyan? Ano po inyong masasabi sa issue ito? Walang personalan issue lang. Base sa kailang ginagawa, sinasabi, at pinaninindigan ang ating pinanguugutan. Marami nagsasabi at tama lang, tama si Justice Carpio dahil nung araw pa lang nasa Korte Suprema pa siya, kanya sinasabi na ang exclusive economic zone. Pero na-challenge dahil sa sinasabi ng elected senador at pro-China ang dating na tayo nakakamali dito. Nag-aangkin daw tayo pero wala daw tayong matibay na basihan. Wow! Wow! Ganyan ang paniniwala nila. Matindi. Any comment or information? For information lang po ang ating mga ginagawa. Samantala, Duterte at mga co-accused ay sa issue ng crime against humanity ay patuloy po talagang lalong umiinit ngayon. Mga biktima ng human rights violation na nagreklamo, nagfile ng kaso before International Criminal Court, nagkaroon ng kaunting pag-asa
Dahil tuloy na nga daw po ang pre-trial sa ICC ni dating Pangulong Duterte. Ngayon mayroong report, bagong report ito, na tila hindi daw ihaharap ng Defense Counsel, ibig sabihin abogado ni Duterte, na personal na mag-appear sa pre-trial. Okay lang yun, diskarte nila yan. Actually, may karapatan naman si Duterte at ang kanyang kliyenteng hindi iharap sa pre-trial. Bahala ng korte dyan. Ang mahalaga ay matuloy ang pre-trial. Dumating man o hindi, personal man o hindi na humarap sa pre-trial, ang mahalaga matuloy ang pre-trial. Ano ba ang ibig sabihin ng pre-trial? Pagsisimula po ito ng pagsusuri sa mga posibleng kaso o ebidensya para magtuloy-tuloy na ho ang paglilitis kay Duterte at mga co-accused nito. Kung ang diskarte ng kampo ni Duterte through Attorney Coltman, huwag iharap, nasa kanya yon. Pero pag nagsimula yung pre-trial at yun ang magiging desisyon at gagawin ng korte, yun na yung sisimula. Nasa diskarte na ng mga Duterte kung haharap o hindi. Pero pabor sa mga biktima, pabor sa mga complainant, pabor sa mga prosecutor, matuloy ang pre-trial para magtuloy-tuloy na naka-schedule ng February 23 sa Monday na po yun. Magkaiba lang oras, ahit tayo ng 6 hours sa Europe, 23, 24 hanggang 27. Yun po yung tamang pamaraan. Kaya nga dati nabanggit ko na, nagpiprepare na po para maging witness o para kanilang masaksihan ang pre-trial na yan sa ICC ng mga biktima na lilipad papunta ng Europe. Ewan ko lang kung sino hong gumastos sa kanilang, magastos yan. Pamasahe mahal, accommodation, pagkain. Meron yata silang fundraising, naghahanap ng suporta, financially para sila ay makarating doon. Pero yun po yung ang sinasabi ko rito, humarap si Duterte o hindi, kung matuloy ang pre-trial, okay na yan sa mga biktima. Dahil ang sabi ng Korte, ICC, Pete, kaya, may kakayanan ang kalusugan ng Duterte humarap. Pero kung paninindigan ng kanyang kampong hindi umarap, nasa kanila yan. Ang mahalaga, matuloy na ang paglilitis, ang pagsuri sa mga ebidensya at reklamo against Duterte at mga kasamahan nito na nauna ng pinangalanan ng mga dating PNP Director General, 2 senador, 2 cabinet secretary at 1 direktor ng NBI. Antindi? Please like and share ang ating topic at video.